ngayong araw. At yun kasi yung gusto kong ibahagi sa inyo. Kung nagbabalak ka na magtanggal o magpalit ng mga bagay na binanggit natin, huwag mo nang subukan. What's up sa inyo mga ka-Phantom? Welcome back again sa ating YouTube channel. Na-reach na natin ang 10,000 subscribers at sana tulungan niya akong ma-reach ang 11,000 subscribers ngayong buwan. Mga ka-Phantom, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking latest videos. And ngayon mga ka-Phantom, pag-uusapan natin ang about dito sa ating Click 125. So kung bago yung iyong Click 125, eto lang naman yung bawal mong tanggalin o palitan sa iyong motor. Kadalasan kasi na nakikita natin sa group ng Click 125i nagkakaroon sila ng problema about sa kanilang makina, especially sa kanilang mga bagong motor. So eto mga ka-Phantom, bibigyan ko kayo ng tips para at least maiwasan nyo yung problema na na-encounter nila ngayon. So unang-una mga ka-Phantom, kapag bago yung motor mo o may mga nakikita kang nakaklik din na walang airbox, huwag mong gagayahin yun. Kasi hindi advisable na tatanggalin mo yung airbox ng iyong Click 125. Dito kasi mga ka-Phantom, minsan tinatanggal nila ito. Nakadiretso kasi yan, nandun lang yung throttle body. So kapag tinanggal mo kasi, o kahit yung tanggalin mo yung pinaka-element niya sa loob, yung pinaka-filter niya, kapag tinanggal mo kasi yun, didiretso kasi yung mga dumi papasok dyan. So kapag ka ganun, yung mga dumi papasok sa throttle body mo, yung mga butas-butas na papasukan ng gasolina, bababarahan yan. So minsan pumapalya, minsan hindi umaandar yung iyong motor. Kaya hanggat maaari, wag na wag mong tatanggalin itong airbox ng iyong motor. And paalala lamang para sa mga beginner na gusto nilang mas mapatibay yung kanilang motor, wag na wag nyong gagalawin ito. So pwede nyo lang naman siyang palitan every 10,000 km odo. Yung mismong ano niya, mismong filter niya yung papalitan nyo, hindi itong buong airbox, yung filter lang. So kapag nagpa CVT clean kayo, isasabay naman nilang lilinisan itong air filter. Kaso nga lang, syempre mas required kasi na pagpalit dito ay kapag nakatakbo ka na ng 10,000 km odo. So ayun, so bawal nyo ding tanggalin mga ka-Phantom yung pinaka-filter tapos papalitan nyo ng foam. Kadalasan ganun kasi yung ginagawa ng iba, and merong hindi maganda na nangyayari sa kanilang makina. Minsan nawawala ng hatak, minsan mas nagiging maingay yung kanilang makina. So mas advice ko na wag nyo na lang galawin hanggat maaari. Wag masyadong malikot ang isip, lalong lalo na pagka may nakita kayo, wag nyo nang i-compare. Hayaan nyo sila kung naging worth it sa kanila, tapos gusto nyo ding gayahin, tapos sa inyo sumablay yung pagkakagawa nyo, kayo yung magsisisi sa huli. Pangalawa na dapat huwag palitan, etong ating pipe. So unang-una kasi mga ka-Phantom, kaya sinabi kong bawal palitan yung ating pipe, ay madami kasing ibang Honda Click user na inaabuso yung performance ng kanilang motor. Ang ginagawa kasi nila, para daw mas bumilis o lumakas yung kanilang Click 125, magpapalit sila ng GVT pipe, yung mga power pipe talaga na as in kapag binirit mo, ang lakas ng tunog. Pero in reality, walang idadagdag na top speed o kaya performance. Madadagdagan lang yung ingay ng iyong motor. Pero sa katotohanan, yung isasacrifice mo kasi dyan yung pinakamakina mo. Kasi kapag yung motor mo, nagpalit ka ng pipe tapos hindi ka nagpa AFR tuning, yung mangyayari kasi dyan, magiging lean yung sunog ng spark plug mo. Kaya kadalasan yung mga naka-pipe may mga nasasabugan. Hindi naman pang long lasting na gamitan kapag ka naka-pipe ka. Siguro pwede kang mag-pipe, gamitin mo lang siya na pang forma, yung mga ganyan lang. Pero kapag ka gagamitin mo kasi siya in the long run, hindi siya advisable. So sana yung mga beginner o makakapanood ng video natin, kapag ka nagbabalak kayong magpalit ng pipe, huwag nyo nang subukan kung ayaw nyong masira ang iyong makina. Nasa sa inyo naman kung gusto nyo talaga
magpalit, pero magpa EFR tune kayo kapag gusto nyo magpalit, para at least kung gusto nyo talaga madagdagan ng performance, magkakaroon, pero very identical lang compare sa stock. Kaya sabi ko, in the long run, kapag gagamitin mo, kasi hindi naman pwedeng gamitin mo naka power pipe ka tapos dadaan ka dito sa city, o kapag taga city ka tapos gusto mo mag pipe, syempre ipapahingi mo lang yung pipe mo sa mga enforcer. Ganun kasi dito sa Tugigaraw, binabawal nila dito yung mga maiingay na tambutso. And kapag magre-renew ka, syempre i-check din nila yung pipe mo, lahat i-check nila yan kung maayos nga ba yung tunog. So kapag sumobra yung motor mo sa decibel na nire-required nila, pwedeng mahuli yung pipe mo at sisirain nila. So ayaw mo namang mangyari yun, di ba? So huwag mong galawin, huwag mong palitan. Pangatlo mga ka-Phantom, na bawal nating palitan, o hindi ko naman nire-require na talaga as in bawal, nasa sa inyo kung papalitan nyo o hindi. Ito yung pangatlo natin, ang ating radiator cover. So ito mga ka-Phantom, kadalasan sa mga Honda Click 125, ito yung pinapalitan kaagad nila. So hindi ko alam kung bakit ito yung nagiging issue nila, kasi nagpapalit sila ng DS4 na radiator cover. Kung pangpormahan naman mga ka-Phantom, pwedeng pwede, kasi mas maliit, tsaka hindi siya ganito talaga na parang hindi napapansin yung radiator cover mo, hindi napapansin yung iyong radiator. Yun kasi ginagawa nila para mas kapansin-pansin yung radiator nila, and at the same time yung magiging disadvantage nun, yung pinaka-radiator, yung pinakabutas ng radiator mo, pagka napasukan ng buhangin o kaya na maliliit na bato, pagka yan pumasok dyan, pwedeng mayupi-yupi yan. So I really suggest na wag nyo nang palitan, mag-stay stock kayo, maglagay kayo ng ganito na cover. Wag nyo ring tanggalin mga ka-Phantom, kasi kapag tinanggal nyo yan, wala na magiging protection yung inyong radiator. Kaya kapag malikot ang isip nyo, o nasa sa inyo, kung gusto nyong tanggalin, okay lang, nasa sa inyo naman yan. Pero hanggat maaari, sana huwag nyo nang galawin ito, kasi kung dagdag forma, pwede rin kayong maglagay ng ng ganong radiator cover. Pero yun nga, kaya nang sabi ko sa inyo na hindi siya magagamit in the long run. So pang-apat natin mga ka-Phantom, na bawal talaga tanggalin kahit kailan, etong ating grab bar. Kasi kapag tinanggal natin ito, wala na kayong hawakan dito. Kapag nag-center stand kayo, or kapag may angkas kayo, wala silang hawakan dito sa likod. Napaka-importante nitong mga ka-Phantom, nitong grab bar ng Click natin. Ito kasi yung isa sa may pinakamagandang design ng grab bar sa lahat ng scooter. Kasi kung makikita natin dito, yung pinaka-hulma nya, pinadaan talaga dito. Talagang kapag hinawakan mo tong banda dito, wala ka talagang mararamdaman na umpok. Ayan o, straight lang siya pag ganyan. So kung gusto nyo magpalit mga ka-Phantom, meron din naman yung mga diretsong na, may ganito akong nakitang diretsong grab bar na meron na siyang lagayan ng top box. So pwede naman yun, mga nasa around 600 pesos yata yung nakita natin. Pero nakadepende pa rin sa inyo. Pero sa akin kasi mga ka-Phantom, kapag tinanggal natin to at ginawa nating pang forma yung ating likod, kasi gusto daw nila na makikita yung patulis na tail light natin, katulad yan, ayan yung tail light natin. Kapag ganyan daw, mas nagiging astig. Pero syempre plastic pa rin to, plastic yan kahit saan. Kapag naglagay ka yan, o kapag nadaganan itong pinaka tail light mo, walang pipigil na mabasag yung iyong plastic na fairings kapag nadaganan. Kaya mas magandang meron pa rin yan. Sabi nga nila, stock is good, di ba? So sa mga basher ko dyan, kapag mapanood nyo na naman yung video natin, mag-comment lang kayo ng hindi maganda, okay lang yan. Panigurado kayo, wala kayong motor, kaya kung ano-ano na yung mga pinagsasabi nyo sa video natin. And last mga ka-Phantom, ang pinakabawal na tanggalin, etong ating battery cover. So mga ka-Phantom, alam nyo ba sa loob dito meron siyang battery cover. Kapag tinanggal natin yan, meron pa yung plastic na nakalubog ng ganyan. Yung mga ibang nagpapa MDL o nagpapalagay ng busina, kadalasan sa mga mekaniko, tinatanggal nila yon, yung plastic na yon.
para at least mabilis nilang may lagay yung pinaka wire sa positive and negative na battery nyo, which is hindi nire-recommend na tanggalin yon kasi once na naglinis kayo ng inyong motor, mapapasukan ito itong pinaka cover niya dito sa labas, papasok yung tubig dyan. So kapag pumasok dyan, diretso na dun sa pinaka switch na nandito, especially yung mga fuse na nandito sa baba ng battery cover natin, nandito kasi lahat yan. So hindi natin mabubuksan kasi wala tayong screw. So yun mga ka-Phantom, minsan kasi yung mga ibang mekaniko pa binubutasan nila dito sa taas niya para lang may madaanan yung wire na pupunta dito sa auxiliary light o kaya dun sa inyong busina, which is kapag ganun mga ka-Phantom, yung mekaniko na ganun natatanggalin nila o kaya bubutasan nila yung pinaka cover ng battery nyo, wag na wag nyong ipapagalaw. Punta na lang kayo sa ibang mekaniko na magwa-wiring ng inyong motor para at least mas ligtas. So kapag ganun yung ginawa sa motor nyo, yung mekaniko na yun wala siyang alam sa motor na Click 125. So ayun lamang mga ka-Phantom yung mabilisang video natin ngayong araw. At yun kasi yung gusto kong ibahagi sa inyo. Kung nagbabalak ka na magtanggal o magpalit ng mga bagay na binanggit natin, huwag mo nang subukan. Pwede mong subukan at kapag ka masira, marirealize mo yung sinabi natin. So hanggang dito na lang yung ating video mga ka-Phantom. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking latest videos.